Alright. And ito yung mga brand new beginnings. Itong mga brand new beginnings na to guys, magdadala ito sa'yo ng success, tagumpay. At saka ito yung magiging simula ng pag-abot ng mga pangarap mo. Hudyat ito ng bagong simula guys. Hudyat ng bagong simula para sa dreams mo, sa mga pangarap mo. Excuse me. And malaki yung chance guys na sumakses, magtagumpay ka dyan. Maabot mo yung mga pangarap mo, no? Alam niyo yung kanta ng SB19, Shooting for the Stars, yon. Basahin yung lyrics nun guys. Yun yung channeled message na nyo guys. Shooting. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran para ngayong February to March guys, para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising sign and Venus. So yung ating No Moon guys ngayong February ay sa February 14 17 guys, no? Chinese New Year. And yung next na no moon naman natin ay sa March 18. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And yung no moon ngayon guys, kasabay ng solar eclipse. So, malakas yung cosmic energy mga kapiksi. And ito yung ating moon message para sa inyo. Work through your fears, no? Again guys, pagdating sa takot, dapat talaga inaalis yan sa vocabulary natin. Dahil, i-share ko nga sa inyo yung favorite quote ko kay Frank Herbert. Siya yung author ng Dune. Sabi niya, I must not fear. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. So, in layman's term, mga kapiksi, ibig sabihin nun, yung mga takot natin, yun yung mga pumapatay sa mga pangarap natin sa buhay, no? So, may mga bagay na hindi tayo na nagagawa or ginagawa dahil natatakot tayo. Natatakot makipagsapalaran, natatakot sumubok, 'di ba? Natatakot sumugal sa buhay, mag-take ng risk, no? Sayang naman yung mga opportunities, no? So, 'yun. Kaya, yeah. Alisin niyo yung takot mga kapiksi. Ang kabaliktaran ng takot ay faith, no? Pananampalataya, pagtitiwala. If you have faith that the universe is always working with you, the universe always has your back, mga kapiksi, hindi ka papabayaan, the universe at the mga spirit guides mo, wala kang dapat ikatakot. Okay? Alright. So, additional meaning nitong card na to guys, time to let go of a grudge you're holding. So, yung mga grudges nyo guys, yung mga takot nyo, yung grudges, yung mga sama ng loob, no? Anger, hatred, resentment, grudges, yan. I-let go nyo na dahil toxic yan mga yan. Parang ano yan guys, sabi ko nga, lason, no? Excuse me. Lason yan sa pagkatao nyo mga kapiksi. So, alisin nyo na yung mga negative emotions na yan guys. Move on from jealousy. Stop being obsessive, no? So, yung jealousy guys, sign ng ano yan, insecurity, no? Kapag palagi kayo nagsiselos, insecure kayo guys, and kulang kayo sa aruga sa sarili nyo. So, yun ang sagot guys. Baka napaparanoid na kayo sa buhay nyo. And this is the best time for you to make an investment guys, no? So, kung gusto nyo mag-invest, pero make sure na pinag-aaralan nyo muna yung mga investment na pinapasok nyo guys, okay? Alright, so yan yung moon message for you. Ito naman ay sa love guys. Tingnan naman natin yung love message or love advice for you. Open your eyes, no? If someone shows you who they are, believe them the first time. So, ibig sabihin nito yung first impression mga kapiksi, no? Kung ano sila nung first na nakilala mo sila, most likely yun na yung pagkatao nila. So, it's either bad or it's either negative or positive, diba? Kasi walang ano yun, walang filter yun, mga kapiksi, yung simula, diba? Pero, sabi nga nila, pagdating sa relationship pa rin, no, hindi mo naman talaga makikilala yung
buong pagkatao niyan unless makasama mo sa isang bahay ng ilang taon or ilang buwan, 'di ba? Kasi doon talaga lalabas yung totoong pagkatao niyan. So doon mo lang masasabi kung talagang willing ka na tanggapin sila. Kaya nga, 'di ba nung unang panahon, baka awayin ako ng mga ano dito. Nung unang panahon, 'di ba, pag kasal dapat muna bago magsama. Pero habang tumatagal yung panahon, okay na yung nakikipag-live-in muna bago pakasal. And para sa akin, walang masama dun, guys, because kinikilala mo, no, yung person. Sabi ko nga, hindi nyo makikilala sila hanggang hindi nyo nakakasama sa isang bahay. So, at least, if everything fails, pwede kayong maghiwalay ng walang masyadong, syempre may mga damage, pero sa legal na aspeto, walang masyadong kailangang asikasuhin, di ba? Hindi kagaya kapag kasal na kayo, tapos naghiwalay kayo, yon mas madaming problema dahil yung mga properties nyo, yung mga lahat hati, conjugal, di ba? Yun lang naman. Anyway, so yeah. Comment down below if naka-resonate kayo dyan. So, ito guys, hanapin natin yung energy ng moon at saka yung energy ng Sagittarius. Abang sinashower ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano publikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, Aventurin tsaka Citrine guys, ito, may makita kayong link sa description box. Available na rin yung ating money shaker jars guys, pampaswerte yon. Sa mga gusto mag-avail, mag-send lang ng message sa WhatsApp. So, Sagittarius kayo ay na-represent ng Queen of Wands, mga kapiksi. Ito yung ating moon energy. Mayroon ditong presence ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Unahin muna natin yung negative guys, no? Ito yung deceptive energy. Ito guys, parang feeling ko may nanloloko sa inyo, pero makakawala kayo dito sa panloloko nitong person na to. Parang marireveal ito. So, kunwari, best friend mo, niloloko ka, ginagaslight ka, o kaya person mo sa romantic relationship, ganyan, mapuputol yung connection mo dito sa person na to kasi parang malalabas, marireveal yung kanyang deceptive tactics, no? Yung mga panloloko niya, mga pang-aabuso niya sa'yo, yung mga tinatago niya, mga pagsisinungaling niya. Yan. Mabubulgar, mga kapiksi, and mapuputol yung connection mo sa kanila, guys. So, it's a good riddance for you. Ibig sabihin, maganda yun para sa'yo kasi mawawala siya sa buhay mo, di ba? So, gagaan yung iyong pamumuhay kapag ka nawala yung manloloko na yan, matatahimik ka na, kumbaga, okay? Alright, and ito yung mga brand new beginnings. Itong mga brand new beginnings na to guys, magdadala ito sa'yo ng success, tagumpay, at saka ito yung magiging simula ng pag-abot ng mga pangarap mo. Hudyat ito ng bagong simula guys, hudyat ng bagong simula para sa dreams mo, sa mga pangarap mo, excuse me, and malaki yung chance guys na sumakses, magtagumpay ka dyan, maabot mo yung mga pangarap mo, no? Alam niyo yung kanta ng SB19, Shooting for the Stars, yon, basahin nyo yung lyrics nun guys. Yun yung channeled message na nyo guys, shooting for the stars, saying hi, hi, hi. So mataas, matayog ang inyong mararating
mga kapiksi, no? Ito ay simula, hudyat ng bagong simula para sa mga success mo, para sa pagtupad mo ng mga pangarap mo sa buhay, mga kapiksi. So, i-main mo na yan, guys, sa comment section. So, what else, guys? Ito naman, may mga kasalang magaganap, no? For some of you, maaaring mauwi sa kasalan. Yung iba sa inyo, guys, maaaring may mauwi sa kasalan na mga relasyon. So, kung matagal na kayo ng person mo, pwedeng matagal nyo na rin pinaplano. Lalo na kung mga afam. Although, kahit hindi naman afam yung inyong person, pwede pa rin naman magpakasal. Pero malakas yung energy ng mga afam dito. So, kung mga afam yung mga person nyo and gusto nyo nang magpakasal, parang the universe will give you signs or your person will propose to you para magpakasal na kayo, mga kapiksi. And ito naman, guys, magkakaroon ng reconciliation. Ito, no? Reconciliation, pagbabati sa mga magkakaaway. So, kung meron kang kaaway, pwedeng sa din, guys, kung magkaaway kayo ng jowa mo or magkaaway kayo ng kaibigan mo or kapitbahay mo, no? There's a room for reconciliation. Parang mas magiging kalmado yung energy between the two of you. Wala na yung parang nawawala yung mga pangil, yung mga bangis. Kung sino man yung mabangis, kung sino man yung palaban. Yan. Parang mawawala. Magtitame, no? Pag sinabing magtitame, parang magiging maamong tupa. Ganyan. Alright? Okay. So, i-main nyo na yung mga reconciliation na yan. Ito mga kasal na magaganap, level up sa relasyon, and of course, guys, itong mga success, tagumpay sa mga pangarap nyo. I-main nyo na yan sa comment section. Lahat yan para sa inyo. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.